Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bro Production. I'm here with Plan Motive, giving you guys another video reaction video. And this is about Poison 13 versus Batang Rebelde mula sa Flip Top. I-like po na natin yan guys at maraming salamat sa mga dito pa nakantabay walang sawa na nagtitiwala. Sunod-sunod yung ginagawa kong reaction video at nang sa ganun makahabol ako sa mga bagong lumabas at hindi nyo na siya i-request at marami. Babalikan natin yung mga request nyo ngayon pero tatapusin ko lang to guys. Hopefully na makahabol na ako. Ganun pa man, kung bago lang kayo rito sa channel natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video at kung hindi nyo ma-share kahit i-like nyo na para marami sa iba. Ganun pa man, hindi ko kinatake mapaborito nyo yung artist na para sa facts, meaning at message at ako yung nagre-react lamang at kung masabi mo hindi maganda, kayo nang bahalang magpasensya at sana lawakan nyo lang yung pangunawa ninyo. At sana mag-subscribe kayo para, dumami pa tayo rito sa channel natin. Ganun pa man, bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. May music producer in California, man audio engineer at the same time, master therapist, man NLP, master practitioner, mga play psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Sa description din yung personal channel ko. Gusto nyo marinig kumanta o mag-rap para makita ninyo kung meron ba akong abilidad para magsuri ng mga ganitong bagay. Ganun pa man guys, maraming salamat. Tapusin ninyo yung video. Let's get to it. Poison 13 versus Batang Rebelde. Tuloy natin guys. Advance na natin guys. Feeling ko masaya ito kasi ang daming tao. Tapos, ayun, kasali ulit ako sa lineup. Sobrang nakakatuwa lang na naimbitahan ulit ako para magtanghal dito sa Universikulo. Isa siya sa mga taong ayaw ko makalaban, pero ito, kalaban ko siya ngayon. Kasi feeling ko, magaling siya magsulat, pero mahirap siyang sulatan. Tingin ko, ano lang talaga, tagisan lang ng kung ano yung kaya namin gawin talaga. Yun. Yung dedikasyon ko sa battle rap, yung ginagawa ko, siguro mas masipag lang ako sa kanya ng konti. Pero ganun din siya eh. Ang kaibahan lang, mas marami siyang kayang gawin sa stage. Parang pag may kinopi siyang style, biglang nalalagyan niya ng something na Poison 13 eh. Yung kahit kopyahin niya yung style ni Gento. Pero pag ginawa ni Poison, may konting sprinkle ng Poison 13 pa rin. Mas nilaliman ko pa yung mga bagay na pwedeng maisip para lang may iba to sa kanya. Siguro doon mas in-stretch ko yung mga angulo na hindi naman laging nagagamit sa kanya. Sabihin na natin nagamit pero hindi ganito yung paggagamit. Parang nabigla lang din ako sa kumbaga, parang naisip ko rin naman na pwede kami maglaban pero hindi lang Gento kaaga. Good luck sa atin. Idol kita, sinabi ko na sa'yo yan. Sinabi ko rin kay Boss Arik, isa ka sa tinitingala ko talaga. Ayaw ko makalaban pero wala eh, pinatrabaho ka sa akin ni Boss, pinatrabaho din ako sa'yo, trabahuin natin to. Yo, Poison 13, alam ko naganda ka, naganda din ako. Sana mas fit natin to ng maayos lahat para makapagbigay tayo ng magandang battle. At yun, kita-kits mamaya. Flip Top Universikulo 13, nandito pa rin. Metro 10 Pasig, pang-apat na laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Mga bumiyahe pa na napakalayo. Mga bumiyahe pa dito kahit ang lakas ng ulan. At grabe yung mga baha natin. Flip Top, pag-ingay para sa parating nating laban at para sa mga sarili nyo. Siyempre, shoutout sa lahat ng mga represent collab. Silipin yung mga bagong labas yan, mga ibang disenyo rin kahit hindi collab mismo. Toyo Wear, shoutout sa Real Jokes Clothing, High Minds, High Beat, kay Boss Benji palagi. At sa mga iba pang represent collab, 7-4 Clothing, kasama natin dyan. Happy birthday sa iyo, Ethan. At Killions, Unhinged, Egocentric, Ulap, Linya-Linya, at lahat pa ng iba. Flip Top Beer, tikman nyo yan. Sa kanan ko, Bataan at Cavite, represent para sa inyo. Magyay tayo lahat para kay Poison 13. Bigay su At sa kaliwa naman, Tansa, Cavite, represent para sa inyo. Magyay tayo lahat para kay Batang Rebelde. Kaya babalik din ang Manila, Limited Edition Brody Caps, Overkill Tattoo, kay Roposa, tsaka kay Bamber, Variants Unravel, kay Gino Orial, Killion, sa D&D Visuals, Mickey D, tsaka sa Inkwento.
konting technical difficulty sa lente dahil dinuraan nila. Hindi, ako daw pala yung nanduraan nun. Pinili ni Batang Rebelde mauna. Pumayag naman si Poison 13. Hindi na sila nag-coin toss. Pakinggan natin. Unang banat, unang versikulo 13. Batang Rebelde. Yeah. Kalaban ko si Marco Lacson, alias Poison 13, Gregor, Moco Jean, Poison Ivy, Markong Bungo, Madara, Berting Labra, Taong Grasa, at kung sino-sino pang person. Complete package kasi may bars, jokes, wordplay, delivery, multi-anxiety and depression. Pero balita ko, masaya ka na daw. So eto na yung best na version. Pues ngayon malalaman yung di uubra ang poison sa may Venom game. Kasi ang poison ay nakukuha lang kapag ito'y dumampi sa iyong balat. Sa sandaling iyong makain o sa oras na iyong malanghap, habang ang venom ay naipapasa sa pamamagitan ng kagat. Kaya nung matira mayaman, siya'y nalaglag kaagad kasi nung pangil sa pangil yung laban, tong poison walang talab. Kaya nga nung sinabi ni Balakid na ang makain mo ako ay tagumpay ko na rin, tama. Yun ay hindi naman sablay. Yun ay depensang mekanismo na kanyang tinataglay. Kung titingnan, mukhang I'm the innocent one. Pero ako'y venomous, kaya di ka papantay. Ikaw ay nakakamatay lang kapag may kumagat, habang ako'y may kagat na nakamamatay. Anong gagawin nito dito? Magpapaawa, tas mag-wordplay? Para ma-impress yung crowd? Tatarantaduhin ko lang rounds mo dito na parang ikaw si Badang at ako si Apex at Looney sa Break It Down. Kasi pag ito nag-rap, kung ano-anong gestures ginagawa, kulang na lang yung kalaban sayawan. Di ako break dancer pero kaya kitang turuang mag-headspin na hindi kasama yung katawan at magpapaulan ng sandamakmak na anime reference para makapuntos ng marami. Sobrang wak lang yan, habang isang suntok lang ang kailangan ko para tapusin ka. One Punch Man! At alam nyo bang, sobrang religious nitong si Idol. Sobrang relihiyoso, paborito niyang anime, Black Bible. Alam nyo ha? Kaya pala tirador ng single mom. Tirador ka ng single mom, pues may mga bagay tayong dapat i-determine. Kasi yung mga binibembang mong single mom, yung edad hindi na magiging fertile. Ikaw ay lalaking para sa lahat. Pinapatos pati tindera ng balot na si Aling Merlin, habang ako, never been touched, never been kissed. Kaya nga batang re-virgin. Oo, batang re-virgin, at wala akong pake kung magmula ngayon yan na ang maging pangalan ko, kasi mananatili akong birhen hanggang sa mahanap ko yung babaeng papakasalan ko. Ayaw nyo talaga sa mga loyal no? Pero sa totoo lang, nakakalungkot din maging virgin. Feeling ko di ako attractive. I feel hopeless and stupid. Kaya pinili kong mag-suicide. Tinesting kong magbigti, at sa di inaasahang pagkakataon, biglang naputol yung lubid. Kaya tinry kong magpakalunod sa pinakamalalim na balon, at sa aking pagtalon, umangat lahat ng tubig. Anong akala mo, ikaw lang? Matagal na rin akong suicidal, pero yung pagkakataon di sa akin sumasang-ayon. Kaya huwag kayong magtaka kung lamunin ko ng buutong lason. Ako may pinakamaraming panalo. Paano na lang kung masaya pa ako? Bakit gano'n? Sinabi ni Bata na baka lamunin ko ito ng buong lason. Ay ba, masisilipa ka dyan, Batang Rebelde. Nilaman mo na gusto mong lamunin ng buwan. Ay, gay bars ka na naman. Makikita ka dyan, Batang Rebelde, promise. Ay dahil pero yung pagkakataon di sa akin sumasang-ayon. Kaya huwag kayong magtaka kung lamunin ko ng buutong lason. Ako may Masisilip yung linya na yan. Puta, mga Pilipino pa naman. Ay, nako, bahala kayo dyan. Puta, basta kayo na bahala dyan. Pinakamaraming panalo. Paano na lang kung masaya pa ako? Ikaw na may pinakamaraming panalo, malungkot ka pa? Bakit? Naranasan mo na bang malaglag sa first round ng isa buhay sa kabila ng 3 try? Matalo kay Manda, Tipsy D at Creeply. Pero lahat yon tinanggap ko ng nakasmile, kasi yung pagiging talunan, kaya kong dali na may swag at style. Kaya kung ikaw yung GOAT, ako naman yung gloat. Greatest loser of all time. Yeah! Okay yung ginagawa ni Batang Rebelde, pakiramdam ko, ganun pa rin yung style niya. Sa tingin ko, style niya na talaga yan eh. Yan talaga yung style ni Batang Rebelde.
Wala na masyado masabi kasi parang pakiramdam ko parang wala na siyang balak ayusin yun eh. Try natin. Gawin natin, tingnan natin yung gagawin ni Poison 13. Yeah. Di ka na virgin gago. Pero kung bakit siya naging rebelde, ito ang kwento bago siya maging ganap na enemy. Tutol si Ermat sa ka-live-in mong bantay sa bakery. Kayo ay pinaghiwalay at nawalan na ng pag-asa, kaya ikaw ay nag-alsa at kinalaban mo ang masa. Dahil sa labis na sakit ay nag-amok katang ina, minsan na lamang magmahal pagdadamot pa ba nila? Oo, meron kang inibig at may totga ka diba? At kaya ka nagrebelde na kantot na ng iba. At kaya ka nagrebelde na kantot na ng iba. Dati ang lagi mong dalangin, gabayan niyo po sila. Bigla na lamang daw nag-inaso kahit napusi ka. Nagrebelde sa angkan parang Itachi Uchiha nung tinutulang umibig sa nagngangalang musika. Di kita pepersonalin. Di kita pepersonalin. Huwag maggamba, walang ganon. Ba't ko dadama yung asawa mo kung di ka nagkaroon? Sayang lang ang ganda nun, pero iba aking rason. Rebelding mamas boy, hoy arestado ka ngayon. Rebelding mamas boy, hoy arestado ka ngayon. Silya Electrica ang hatol, tas yung venue crowded. Si Kilua at Kakashi kailangan counted. Si Kilua at Kakashi kailangan counted. Kuryentehin hanggat hindi siya nagkukulay brown red. Pag rebelde daw ang bata, kailangan grounded. Sino ang tunay na rebelde? Siya bang tinutulan lang mag-rap para mag-aral ng husto? O kami na naglagalag at nagpaakit sa tukso? Siya bang pinagbawalan lang pero nandun pa rin Diyos ko? O kami na kusang lumayas magawa lang ang gusto? Maagang napariwarat sa bisyo nalulong agad. Habang pumapasok ang may baon at merong gulong na bag. Spoiled brat na nagnasang magkaroon ng better days habang planchado yung polot may pantasay yung pencil case. Tapos kami, laging may rayot, patalim ang laruan. Iba yung lunchbox mong dala sa naranasang baunan. Pinalaki siya ng maayos. Paano naging rebelde yan? Baon niya 500 pesos, sa akin 29 lang. Mga bata na ang tawag squatting at delinkwente, lumaking ugaling kalye sa halip maging disente. Suwail at ni minsan di sa magulang dumepende. Ngayon sabihin mo sa akin sino ang tunay na rebelde. Lupit ng ginawa ni Poison, no? Konti lang yung ginamit niyang angulo pero nagmistulang haymaker siya kasi parang hindi lang siya basta anticipating pero relatable siya. Kumbaga parang pinakita niya na hindi ka nag-aasawa, virgin ka pa kasi wala kang mahanap na kayang tumapat sa nanay mo kasi mamas boy ka. Yung sinasabi ni Poison 13. Mamas boy ka lang eh. Mas gusto mo sa nanay mo, mas malaki yung binibigay sa'yo, binabaunan ka, inaalagaan ka. Kaya wala kang makitang babae, hindi ka makapaghanap. 'Di ba? Kasi nakadepende ka doon sa nanay mo. Habang kami rito, bata pa lang kami, hindi kami masyadong naaalagaan na pag sabayan na kami sa kalsada. Yun yung pinakita ni Poison 13 na pagdating sa estado ng pagiging individual at independent, mas mataas yung status ni Poison 13. At nakuha ni Poison 13 yung bagay na yun kasi mas convincing yun para sa akin. Kasi yung ginamit niyang idea at angulo ay very realistic. Yung kay Batang Rebelde naman, parang sinabi niya yung mga kwento na yun, parang ginamit niya yung sarili niya para maging isang proof, which is okay na gamitin mo yung sarili mo bilang isang proof. Ang problema sa paggamit sa sarili mo, walang nagbibigay ng proof doon. Walang nagsasabi. Hindi ka pwede magtanong sa crowd para sabihin totoo ba yung sinasabi ni Batang Rebelde. Hindi ka pwede magtanong sa judge. Hindi mo pwedeng tanongin si Kuya Capes o si Sir Are kung totoo ba sinasabi mo. Pero yung sinasabi ni Poison 13, realidad yun. Lahat nakaka-relate kasi yung mga kabataan ng mga panahon na mga lalo na pag sa squatter ka nakatira o sa mga hindi ka tinatawag na depressed area, ganun talaga yung siste at nangyayari. So, doon sa idea na yun, kung titingnan natin sa facts, meaning at message na yun, mas maganda at mas factual yung ginagamit na Poison 13 na angulo. It's relatable.
Tapos hindi na kasi dahil kahit sino kayang magbigay ng proof doon. Sa sinasabi ni Batang Rebelde about sa sarili niya, walang magbibigay ng proof doon until merong mag-stand up at mag-witness na totoo yung sinasabi ni Batang Rebelde. So ako hindi ko kayang patunayan yung sinasabi ni Batang Rebelde kasi galing yun sa bibig niya. Pero yung sinasabi ni Poison 13, maraming tao ang nakaka-experience. So first round, bibigay ko kay Poison 13 kasi mas lumangmang siya sa realidad at very, very, tawag ito, reachable. Tuloy natin. Ang tunay na rebelde, ako si Poison K. Ilan to? Napanood ko yung cover mo sa Yeah, other than that, maganda rin kasi parang ginamit ni Poison 13 yung pangalan ni Batang Rebelde para i-cancel yung mismong pangalan niya. Parang na-play na rin, no? Parang pinaglaruan niya. Kung parang hindi mo deserve yung pangalan na yan kasi mas rebelde ako. So, magandang angulo din yung mula kay Poison 13. Diba? Tuloy natin. Rapstar ni Flo G. Galing. Congrats ang tindi mo. Ang tunay na rebelde, ako si Poison K. Ilan to? Napanood ko yung cover mo sa Rapstar ni Flo G. Galing. Congrats ang tindi mo. Pa-request naman oh. Baka pwede susunod mong i-cover. Yan namang bibig mo. Kasi kung may Flo G ng litek, sino pa? Flo G na depressed? At imbes, humanap ng lunas, ikaw'y hinarap ko sa kung ano ka ngayong pumalag ako sa hamon. Nakakamatay din tong aking tinta, kaya dinisenyo ko na ang iyong kabaong. May tulog ka sa sulat ko, at malamang di na yan makabangon. Kaya kung ihele si Marco Lacson, kasi pen game ko may kargang lason. O di ba? Ang tahimik, Pen game. walang nag-react Syringe. ang ina. Paano karga tapos hinele, kaya talagang tulog sila. At balita ko, tumanggap ka ng single mom kahit may masakit siyang nakaraan. Well, wala namang masama doon. Katunayan, bilib ako sa mga katulad niya. Kaya paano ka naging poison kung ikaw gumamot sa mga sugat niya? Pero minsan din siyang nagloko kaya iniwan. At yung buhay niya nawala sa tamang direksyon. Para maiwasan yung lungkot, dinaan na lang sa alak at halo-halong droga sa injection. Kaya ayun, yung body organs nagkaroon ng infection. Kung ano-ano kasing chemical pinapasok sa katawan para lang matakasan yung depression. Puta, lason ka na, naglalason ka pa. Ano yun, Inception? Pero pasensya na, hindi biro yung ganun topic. Dahil ang anxiety at depression ay hindi biro. Makinig kayo, wala nang hihigit pa dyan. Kaya kumain ka ng masustansya, matulog ka sa tamang oras, mag-ehersisyo at maghanap ka ng bagong paglilibangan. Bakit kita pinapayuhan? Kasi galing ako dyan. Gusto kong makatakas ka sa ganyang sitwasyon kasi yung hirap aking naiintindihan. That's why I'm showing you the ropes para magbibigti ka na lang. Naalala mo yung battle mo kay number 144? Chubby chicks ka doon. Yung pangalan hindi bagay sa katawan, ang tanga talaga. Puta, Markong bungo, tapos yung baba, dalawa. At nung battle mo sa bar game, sa Liga ni Sinyo, kalaban mo doon si Calix. Pasalamat ka, naging promo yon kasi kung hindi, malamang ikaw yung talo. Kitang-kitang mababaw lang yung poison kasi di niya nagawang punuin yung baso. Round 2, nag-joke. Round 1, naglabas ng kodigo. Tumingin sa cellphone si Tarantado. Puta, nagawa mo siyang basahan pero ikaw yung nilampaso. At balita ko, meron ka daw negosyong tubigan. Kaso kung magpasweldo ka daw, taunan. May sarili kang empleyado, pero pagdating kay Shernan, sunod-sunuran, kamistulang papet na tau-tauhan. Kaya Mr. Bili mo ko, Jin, dapat ka nang matauhan na oo, marami kang katauhan, pero kay Shernan, isa ka lang tauhan. Marami kang muka, pwestong aking teknika brutal. Hindi nagmimintis, makakaranas ka ng gaspangan. Makapal na lihay, kikiskis. Kung sa mukha mo hanggang mabura ang bawat detalye, total wala ka namang sariling imahe sa ating mga kababayan. Ihahatid ka sa inyo ng mabilis, pero di ka makikilala sa loob ng inyong tahanan. Pati asawa mo mapapa, who the fuck is this? Na parang siya si Raffian. Ano? Burado sa akin mukha nitong idol yung copycat. Kahit lansetang may round 3, luning nanalo na, o poisong masaya, panis yan sa rebeldeng laging naka-army cut. Military time. Maganda yung angulo ni Batang Rebelde, medyo personal siya dun, na
Maganda yung ano niya, yung struktura niya, tsaka yung mga angulo niya, ang dami din. Tingnan natin gagawin ni Poison 13. MCing di nagkaroon ng prime. Wala namang problema doon. Ano mang baong prep ngayon, kalalagyan mo pre-kahon. Walang hanggang pasabog, parang gera noon sa Lebanon. Hindi na nagkaroon ng prime, nilaban pa kay Megatron. Prime. Baka nais mong magretiro. Ano BR? Sama mo ko? Total pag may ganito daw tiyan ay pahina na. Sana oo. Kasi kung hindi ganon, isa kang inutil, sakabobo. Kasi tumaba man tol, ganon pa rin lakas ni Sakamoto. Ikaw dati kang mataba, kaya nakakapagtaka. Kung di ka kumakain ng kalaban, papayat ka talaga. Bansag na veterano ay nakadepende sa galing. Kaya ba ang tanda mo na, batang rebelde ka pa rin? Ngayong ako naka-enkwentro, delikado ka na tol. Bitbit ang aking kargadang itinago sa baul. Pagkatutok bulag-tayan, ready na yung ataol. Etong bata parang Efren, veterano nasa pool. Ano bata ka pa rin? Ano bata ka pa rin? Kahit ganyan ka na before, di nag-evolve habang pa-hybrid na ako parang manticore. Kung underrated kang tinuring, wag magalit kay Gregor. Paano uusad ang karera na natili kang menor? Magkaiba tayo ng labang nabubuhos sa madla. Araw-araw kaarawan, di nauubos ang handa. Kung kasing sipag niya ako, malamang nauupod na yan. Pagtapos ko sa most viewed, sa walang nanunood naman. Wow! Kasabay. Putang, na niya, wasak si Batang Rebelde. Sayang yung mga angulo niya dun. Tangina na. Shit. Nabasto si Batang Rebelde dun. Tangina, kinumpara pa siya kay Sinya. Pagkatapos ko sa Mosbid, sa walang nanonood naman. Putang, yun. Ngayon lang sumagi sa isip ko yun. Puta. Nung binanggit niya yung Mosbid, na pumasok agad sa isip ko si Sinya. Kinumpara. So parang ang sinasabi ni Poison 13, wala akong pakialam kung most viewed ka o hindi ka pinapanood, wawasakin kita. Parang sinabi niya rito, wala siyang pakialam sa estado mo, basta nandiyan ka sa harap ko, sasagasaan kita. Wala akong pakialam. Parang hindi siya, wala siyang awa, wala siyang habag. Regardless kung bata, matanda, lolo, may sakit ka, pantay-pantay siya. Pantay-pantay siya kung sumira ng buhay. Ganun yung sinasabi ni Poison 13. Poison ako eh. Regardless kung batang rebelde ka, joker ka, superhero ka, malakas ka, most viewed ka, sikat ka, pag nakatikim ka ng poison, mamamatay ka. Yun yung sinasabi ni Poison. Diyan tumaas yung ano. Nawasak si Batang Rebelde dyan. Kasi napanindigan ni Poison 13 sa linya na yon yung pangalan niya mismo. Poison 13. Ang laking bagay ng poking ina. Araw-araw kaarawan, di nauubos ang handa. Kung kasing sipag niya ako, malamang nauupod na yan. Pagtapos ko sa most viewed, sa walang nanonood naman, bars! Putang ina niya. Kung nabivisualize niyo yung gusto kong sabihin, guys. Regardless, kahit batang rebelde ka pa, kahit most viewed ka pa, kahit sikat ka pa, kahit sino ka pa, bata, matanda, may ngipin o wala, o may sakit o kahit sino, basta dumaan ka sa poison, sa lason, patay ka. Regardless, walang pinipili si Poison 13. Yan, nagmarka yan, putang inang yan. Nasira si Batang Rebelde. Nakalimutan ko lahat ng linya ni Batang Rebelde dahil dyan sa point yan. Ganyan ka makapangyarihan yung linya na yan dahil isinangkatao niya yung mismong pangalan niya sa sinasabi niyang berso. Sipag niya ako, malamang nauupod na yan. Wow. Pagtapos ko sa most viewed, sa walang nanonood naman. Kasabayan. Kasi nalampaso niya rin talaga si Sinyo. Ang laking bagay nun, men. Putang, ang laking bagay ng nabaril si Batang Rebelde. Ay. Babababars! Mula kay Poison 13. Putang, Niya ang lahat ng mga idolong dinudumog nyo. Nasayang ang binuong naman. Kasabayan niya ang lahat ng mga idolong dinudumog nyo.
Nasayang ang binuong yugto dahil lagi lang hinuhulog to. Makontento ka di yung pati bayag ni boss minumumog mo. Di rin naman ako sikat, pero sikat dinudurog ko. Dahil si Poison walang kupas, bigay todo to palagi. Si Gregor walang patawad, papas lang kahit babae. Kung gusto nyong mas brutal, Markong Bungo ang mas salbahe. Kung wala kang pangalan, pues mainggit ka sa marami. Putang ina, nasunog si Batang Rebelde. Na landslide si Batang Rebelde dun, first and second round. Third round, bonus na lang ito. Pakinggan natin. Sayang. Ganda. Kanina rebelde ka, ngayon Megatron ka na. Kinall out niya si Apex sa semis nila ni Sixth Threat. Palibhasa yung hype ng finals, gustong gusto niyang agawin. Di ako sikat ng haring araw, pero ako yung rising sa nipaytan, yan ang dapat mong alalahanin. Kaya bilang na mga araw mo, magbuhat ng ako'y iyong kalabanin, dahil pag ako nagpasikat, di lang balat, pati buhay mo magkakataning. At meron lang akong nais talakayin. Hindi ba't ang battle rap ay ang slam dunk contest ng NBA, tama? Kung saan may mga creativity at originality lang ang nagtatagumpay. Best example, Michael Jordan, nanalo ng magkasunod na taon, at sa battle rap, meron tayong back-to-back champ na si Batas, na ginagaya niya ng madalas, tapos feeling alamat ka na kaagad dito, hindot ka ba? Hindi to basketball game kung saan ikaw si Kobe, nagagayahin lang lahat ng moves ni Michael Jordan, tapos automatic GOAT ka na. Kasi yung battle rap persona niya, hinati sa maraming bahagi. Example, kanina, ginawa niyang Megatron, tapos si Moko Jin, at si Markong Bungo, di ba? Kaya paano kanila mamahalin ng buo? Di mo nga mabigay ng buo yung sarili mo sa kanila. Kaya sa stage, puro na lang drama. Yung performance, pang opera, at yung crowd, ginagawang organ donor para lang makuha loob nila. Kasi kitang-kitang di kanila hinihirang nakakaiba, at sa dami niyang katauhan ay tila ba di niya nakilala maging ang sarili niya. I-remind lang kita kung bakit underappreciated ka, kasi yung rule number 1, dapat may originality ka. Originality daw, tas ginaya ko siya, no? Ang tawag doon, parody, na kapag in-spit ko yung line, gets nyo agad kung sino yung original. Di naman ako tulad ng iba dyan eh, mangungopya ng teknik at ideya, tas papangalanan. Parang yung Flick G bars. Kaya dahil dyan, papasok ako sa inyong bahay. Pero hindi itong si Trece, kundi iba't ibang katauhan niya ang aking pakay. Si Moko Jin, sisibakin gamit ang palakol, at yung putol na katawan sa tabi ng mga panggatong ko ihahanay. Si Markong Bungo, mamartiyuhin sa bunbunan hanggang sa magkadurog-durog at mawalan ng malay at bilang ganti kay Gregor, siya naman sasaksakin sa tagiliran at papuputukan ng Glock 9. Lahat yan nangyari nang di niya alam. Palibhasa na libang at naaliw din sa kanyang pagtagay-tagay, kaya itong 13 naging 13 walang kamalay-malay. Matatapos na yung 3 rounds ko, walang stumble, nanatiling kalmado at mahinahon. Isa lang ibig sabihin nun, di tumalab sa akin tong lason. Kasi ako ang perpektong kalaban sa mga gaya-gayang kagaya mo. Puno ka ng dedikasyon, pues sa battle rap ako'y sumusugal. Kasi sa freestyle hasa ako, bagay na hindi mo natutunan sa dinami-dami ng nakalaban mo. Patunay lang na lahat kaya mong magaya, pero di mo magagaya yung kaya ko. At sa totoo lang, mas gugustuhin ko pang pumalpak bilang ako, kesa maging sikat katulad mo, pero nagpapanggap lang sa harap ng lente. Mas may tsansang ako yung mag-iwan ng marka, kasi sa sariling estilo nakadepende. Kaya sige, ikaw na ang susunod na luni. Walang aagaw sa'yo niyan, leche. Basta ako, nag-iisa, ang una't huling batang rebelde. Kailangan yung mga punchline ni Batang Rebelde sabog eh. May namatay, wasak, ganun. Hindi yung parang ang hirap i-explain eh. Style na talaga ni Batang Rebelde yan eh. Kailangan niya talagang mag-adjust sa punchline talaga. Yung punchline, hanggat di makikita ni Batang Rebelde yung punchline na maayos. Yun talaga. Mananatiling parang hindi ma-impact yun eh. Tuloy natin. Hindi natin gagawin ni Poison 13. Bonus na lang to, first and second round, nakuha na ni Poison 13. Yo. Yung linyang kitang-kitang ilang bilang, ba't ang daming naengganyo? Pati si Cripply, Philos, Casper ay ginaya at ginago. Pero ito mas malala at magnanakaw aminado. Buong linya ko kinuha at halos walang binago. Bibigyan mo siya ng L at kukunin mo yung victory. L, V,
ganun man body bag mamahalin. Eh sinabi ko na yun kay Six Threat, ang ina BR malalaka. Yung linya ko kay Tipsy na kakampi na naging alay tapos binanat mo kay Manda. Kanina, yung i-remind lang kita, rule number 1, pati ba naman yon walang yaka? Sige ngayon yung nga sabihin, walang poisong magagaya? Hindi lang yan, marami pa. Siguro di lang din 3, baka mali lang bilang ko. At kitang ilang linya din ang inang to. Kung sa bagay, wak saritin, puro counter lang bumuhat. Hoy, kung mahusay ka mag-freestyle, magaling ako sumulat. Mali ka ng sinasalubong, puta underdog ka pa. Kakaasa mo sa counter, kuma-counter flow ka na. Kung counter ka, ako si OD. Kada putok, tinatamaan. Sige, freestyle lang habang ako delivery, binabayaran. Pero may bayad o wala, ako'y dumidiin pareho. Di magugulat sa counter tong di tumitingin sa presyo. Di magugulat sa counter tong di tumitingin sa presyo. Di magugulat sa counter tong di tumitingin sa presyo. Kaya mukhang baliktad na ngayon. Alam yan ng judges. Yung counter na ang magugulat, tol, sa dami ng punches. Teka, huwag kayong atat. May bara pa akong dalat. Ulan na ng suntok. Bawat sabak baon lahat. Dapat wasak lamon ka at mga kakong kayat. Pagbastan nyo si Boy Tapek, hanggang likod na yung pakat. Napabilang sa ligang mababangisang mga tao, magabilang ang ilang putaragis at mga gago, madali lang makitang siya'y pinanis sa entablado, nagkabilang-kabilang 26 ko na panalo. Sa tingin ko, bonus na lang yung third round nakuha na ni Poison 13. Pero sa tingin ko, nag-stumble si Poison. So, mabibigay ko pa rin kay Batang Rebelde yung third round. Pero bonus na lang yun, guys. Tuloy natin. Ganda mag-iay para sa laban Tuloy natin. Universiglo 13. Mag-iay 1 pesos para kay Poison 13 at Batang Rebelde. Dalawa sa pinaka underappreciated pero napakalupit na MC ng liga mula noon hanggang ngayon. Ang Batang Hurado 4-1 mag-iay para kay Poison 13. Yun, maraming salamat. Ganun pa man, guys, bibigyan ko siguro ng 10 to kasi na-enjoy ko pa rin yung battle even though, you know, pakiramdam ko kailangan lumaban ni Batang Rebelde sa malalakas talaga na kalaban. Doon siya nahasa talaga. Kasi nakita ko yung adjustment niya rito kay Poison 13. Paano pa kaya pag nakalaban niya malakas pa katulad ni Flick G o kaya Tipsy, you know, o Mot, you know, siguro mag-a-adjust pa siya lalo. Pero other than that, guys, hopefully nagustuhan niyo. Kung nagustuhan niyo, mag-comment lang kayo at hopefully nag-enjoy kayo sa mga reaction video natin. Ginagawa natin lahat ng mga kaya natin para makapag-react. Ganun pa man, guys, galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya, mga kaibigan niyo, mga tao na kapaligid sa inyo at higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala na Good Pro. Ingat ka lahat yan. Peace out.